sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking na iniibig na mga kapatid. Dati, hindi kayo ang bayan niya. Ngayon, kayo ang bayan niya. Ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng isang Yesus. Ang siyang nagpapatingkad at nagpapaigting ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Kung paano winika ng isang Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, naging makabuluhan ang kanyang pananampalataya. At ang pagkabuhay muli ng isang Kristo ay meron ng isang kalayaang ituro, ilakad ang buhay ng isang Jesus. Aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga na ang buhay ng isang Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay ay nagbigay ng tanda sa mga tao nung dakong una na siya pala ay Diyos na totoo. Aking may iniibig na mga kapatid. Ang pagkabuhay niya muli ay natigil ang pagganawa ng kasamaan ng tao. Naging dahilan ang tao ay magbago o aking na iniibig na mga kapatid. At kayo, sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diway, naging makasalanan kayo nung dakong una ng inyong mga buhay. At ang pagiging mananampalataya ninyo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, katotohanan nga binago at binago ng dakilang Panginoon. Laging binabanggit ng kabatlayan, mapalad kayo sapagkat itinuro sa inyo ang tamang daan. Daan na matuwid na ang sa dulo'y kapahingahan at kaluhatian kasama ang dakilang Panginoon. Subalit, aking na iniibig na mga kapatid, sa kabila ng mga tanda't patotoo na nagmula sa kaitasan, hindi pa rin sapat sa mga tao ang lubusang magbago at magbago sa kanilang mga sariling kaakuan. Naging alipin pa rin ng kasalanan ang tao sa kanyang kalagayan. Patuloy pa rin gumagawa ng kalikuan sa mundong ibabaw o aking may iniibig na mga kapatid. At mga aralin ng buhay, maging ang matatalino sa mundong ibabaw o aking may iniibig na mga kapatid, maging kasangkapan sila ng salita ng Diyos. At yan ay mamamasdan ninyo sa mga sambahan na gawa ng tao kung bakit naroon ang napakaraming mananampalataya sa loob ng sambahan na gawa ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. At pagkatapos marinig ang ebanghelyo ng mga tatalino sa lupa,
hindi pa rin sapat. Aking may iniibig na mga kapatid, ng tao ay magbago sa kanyang kalagayan o aking may iniibig na mga kapatid. Habang umiinog ang mundo, ang pagsikat ng araw sa silangan at ang paglubog ng araw sa kanluran, madadama ninyo ang kalagayan ng tao sa buhay na yan. Patuloy pa rin nagsisikhay sa mga bagay na ibig na abot nila sa sanglibutan ito. Marami pa na nagpapagod sa laman o aking iniibig na mga kapatid kong, kaya nga ang suliranin ng lipunan ay lalong lumalago at lumalago o aking iniibig na mga kapatid. Tama ang santong kasulatan. Ang muling pagkabuhay ng isang Jesus. Ang tanda na ang tao ay matuto at matuto na o aking iniibig na mga kapatid. Subalit, ang pagbabago ng panahon sa buhay ninyong mga tao ang siyang naging dahilan kung bakit ang tao ay tumatalikod pa rin sa dakilang Panginoon. Naakit pa rin sila sa mga bagay na dulot ang sanglibutan. Naakit pa rin sila sa mga bagay na makapagbibigay kaligayahan ng kanilang laman. Naakit pa rin sila sa mga bagay kung saan naroon ang ikasasya ng kanilang mga laman o aking may iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang wika ng karamihan? Sayang at sayang lagi na ang pagkakilala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga aral na turo ng mga marurunong sa lupa na sandigan sana ng mga tao sa mundong ibabaw, subalit na wala ng kabuluhan dahilan sa kahinaan at kamangmangan pa rin ng tao o aking iniibig na mga kapatid. At kayo, na napasok na sa loob ng paturuan ng diwa, kayo din ay bahagi ng sanglibutan. At mula sa kadiliman, hinugot kayo, aking may iniibig na mga kapatid. Mula sa kamangmangan, naging matalino kayo dahil sa biyaya na nagmula sa kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid. Magpatuloy lang kayo at magpatuloy kayo sa inyong paglalakad sa mundong ibabaw. At habang kayo naglalakad, o aking may iniibig ng mga kapatid, huwag itikom ang inyong mga palad, lagi nakabukas ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan sapagkat yan ang inyong tungkulin. Dapat inyong gampanan ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Dati kayo'y maramot, ngayon, kayo ay mapagtawang gawa. Dati kayo ay nagtataglay ng kapuotan sa inyong mga puso. Ngayon ay naunawaan na ninyo ang kalagayan ng inyong kapwa. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga napakahalaga ang turo ng kabatayaan sa aking na iniibig ng mga kapatid sapagkat ang turo na nagtataglay ng karunungan ang nagbigay kalayaan sa inyong mga kalooban, sa inyong mga puso upang ganun ay makagawa kayo na mayroong kalayaan sa gitna ng lipunan kung saan naghahari ang tinatawag na kadiliman o aking may iniibig na mga kapatid. Harinawa, ang muling pagkabuhay ng Kristo mula sa mga patay ay magsilbing isang magandang sandigan ng isang ako ay huwag mawala ng pag-asa sa harapan ng dakilang Panginoon. Mas lalo pinahigpitan ng iyong pagkakapit sa tunay na puno ng ubas
at higit pa niyong palalakasin ang iyong pananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang yan ang maging instrumento ninyo habang kayo'y naglalakad at nakikitalad sa mundong ibabaw. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Efeso 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Yan ang karagdagang bahagi ko sa bawat isa sa inyo at naway. Kayo na masisipag na manggagawa sa basa ng dakilang Panginoon. Manatili kayong gumagawa sa kanyang banal na harapan. Manatili kayong gising sa kanyang banal na harapan sapagkat hindi niyo nalalaman kung kailan darating ang dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na wayang siyang managana at maghari sa iyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at kalwalhatian ng Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na siyang laging pumapatnubay sa bawat isa, lalong-lalo na sa umagang ito. Magpuri kayo at magpasalamat ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga anak, sa umagang ito naririto kayo upang magpuri sa kaitaasan ang lahat ng mga bagay na binibigay sa inyo na may kaluwalhatian at kapayapaan sa buong sanglibutan. Sa inyong mga palad, mga anak na minamahal, araw ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo nung siya'y napako sa krus upang iwagayway sa inyo ang pag-ibig, kaluwalhatian, kapayapaan sa buong sandaigdigan ang maghari sa lahat ng sanglibutan. Kayong mga iniibig na mayroon ng kaalaman tungo sa inyong mga buhay. Magpuri kayo at magpasalamat sa buhay na Panginoong Hesukristo na siyang napako sa krus upang iwagayway sa inyo ang kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Sa lahat ng inyong mga puso't kalooban na may malinis na tanggapin, na may payapa ang kanyang pangalan at buhay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban na sa umagang ito'y naririto kayo upang magkaisa na may kapayapaan sa lahat ng oras. Mga iniibig na mga anak, kayo'y mamalagi sa salita ng Diyos. Salitang may kabutihan na aayon sa kanyang pangalan sapagkat siya'y napako sa krus upang imagayway sa inyo ang salita ng Panginoong Hesukristo. Na ang salitang ito namamalagi sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban sa lahat ng oras, sa lahat ng inyong nilalayon tungo sa kabutihan na ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo ay mamalagis kayo sa pag-ibig na may kapayapaan, kalinisan, kabutihan,
at ang kapangyarihan. Sa inyong mga puso't damdamin, mga minibig kong mga anak, huwag ninyong kalilimutan na ang Panginoong Hesukristo ay napako sa Diyos, sa krus, upang iwagayway sa inyo ang kaluwalhatian na ang kanyang pangalan ay totoong nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Sapagkat nalalaman ng Panginoon na ang bawat isang naghahangad ng kabutihan sa kanyang ginawang kapangyarihan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban ay naririyan sa inyong puso ang totoo at buhay na buhay ang kanyang pangalan. Naway, huwag ninyong kalilimutan na mamalagi kayo sa kapayapaan sapagkat dumarating ang oras, mga minamahal kong mga anak, na mayroong darating na hindi maganda sa taon na inyong tinatahak, lalong-lalo na sa araw na ito. Dumarating ang oras ang hindi naaayon sa inyong kagustuhan, ngunit dumarating ang mga balita na kayo ay manatili sa pag-ibig na may malinis at may payapa ang inyong mga puso't damdamin upang hindi matuloy ang kasagabalan na inihanda sa buong sandaigdigan. Alam ninyo, ang balita na ang ito ay inyong sasapitin, ngunit kayo'y manalangin, magdasal sa araw-araw. Manatili kayo sa kabutihan ng Diyos at ituro sa inyo ang inyong daan na tahakin patungo sa kanyang buhay na walang hanggan. Magpasalamat kayo at magpuri sa araw na ito sapagkat buhay ang Panginoong Hesukristo upang manatili sa inyong mga puso't damdamin at kalooban na ang kanyang pangalan ay nasa inyong mga puso, nasa inyong mga isipan, nasa inyong mga puso't damdamin at kalooban sapagkat hindi mawawala na ang Panginoon ay mamalagi sa inyong buhay sa araw-araw. Naway, lagi kayong manalangin sa araw-araw sapagkat yan ang kailangan upang mawala ang mga kasagabalan na dumarating sa araw-araw na ang balitang ito ay hindi ninyo matatanggap sapagkat napakahirap kung ito ay inyong paniwalaan sapagkat ang Panginoon ay magbibigay ng wastong kaalaman sa bawat isa sapagkat araw-araw kayong manalangin upang kayo ay maligtas sa lahat ng kasagabalan sa buong sandaigdigan sapagkat mayroong isang kasagabalan na darating ang oras na hindi nyo mamamalayan. Magdasal kayo at mamalagi sapagkat ito ay darating at darating sa lahat ng kapaligiran. Magpuri kayo at magpasalamat sa Panginoong Hesukristo upang magligtas ang buong sandaigdigan sa lahat ng oras. Manatili kayo upang maging mapayapa sa lahat ng kapaligiran, sa lahat
ng daigdigan na siyang namamalagi na may kasagabalang sa inyong mga buhay. Magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng oras. Naway, huwag ninyong kalilimutan na ang Panginoong Hesukristo ay buhay sa inyong mga puso. Buhay sa inyong mga isipan, puso't damdamin at kalooban upang kayo'y magiging tapat na mga anak ng Diyos at tumupad ng inyong tungkulin sa araw-araw na may payapa at tahimik ang inyong mga puso ngayon at magpakailanpaman. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig na may pag-asa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanpaman. Adios. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios. Pag-ibig at kapayapaan, ito nga ay ang aking handang ibigay para sa lahat at bawat isang naririto. Para sa lahat at bawat isa sa inyo mula ngayon at magpakailanpaman. Sa lahat ng inyong naiipon na kaalaman, sa lahat ng inyong napagdaanan, naranasan sa inyong maraming buhay dito sa lupa. Sa inyong bawat yapak, kung ito man ay patungo o patalikod sama. Sa inyong bawat akbang na naitahak, para sa inyong kaunlaran o para man sa mga tuksong inyong madadaanan ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid. Ano na ang inyong naihanda para sama? Ano na ang inyong naipon nang upang sa gayon sa panahon na kung saan siya ay dadalaw sa inyong mga apo, ay mayroon kayong mahanda para sa Kanya sa inyong hapagkainan, nang upang sa gayon mapakita ninyo sa ating dakilang Ama na ang inyong mga napagdaanan, na ang bawat biyayang Kanyang naibigay ay hindi nyo lamang pinagdaanan, hindi nyo lamang hinayaang mabulok at tunay nagkaroon ng kabuluhan para sa inyong mga sariling kaunlaran, sapagkat ang bawat biyaya, sapagkat ang pagmamahal ng Ama mula sa gintong aklat, sa bawat salitang madadaan sa inyong mga ako, sa inyong kaisipan at puso. Ang bawat isa sa mga ito ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ay mayroong isang maliit na binhing maaaring magbunga nang upang sa gayon hindi lamang kayo ang lumaganap, kundi rin ang inyong mga kapwa. Sapagkat sa panahon na kayo na ngayon magbubunga, tunay, hindi lamang kayo ang makakakain ng inyong mga prutas, sapagkat ito rin ay mapipitas ng iba. At gaya ng sinabi ng ating dakilang Ama, kayo rin ay magpakita ng kawang gawa, at ito ay kalatin nyo, at ito ay pakain ninyo sa lahat at bawat isa sa mga kapatid ninyo, kung sila man ay busog, o kung sila man ay nagugutom ng ayon sa Espiritu, sila ay inyong bigyan, gaya na kung paano ang isang ama ay nagbibigay sa inyo, sapagkat kayo ay mayroong pangangailangan sa inyong buhay panglaman, at masigit pa nga ang lahat ng inyong pangangailangan para sa inyong espiritu ay nabibigyan din. Kaya't kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, kunin nyo din ang ganitong kawang-gawang pinapakita ng Ama sa inyo, at gawin ninyo ang inyong mga sarili. Kilalanin ninyo ang inyong mga sarili bilang paraan din ng ating dakilang Ama, nang upang sa gayon, ang inyong mga kapwa rin ay mabusog sa kaalaman, salita at utos, na kayo rin ay binusog ng ating dakilang Ama. Sapagkat ganito ang pag-ibig, sapagkat ganito nga ang tinuturong pag-ibig ng Ama,
Sa kanyang awa kayo'y nabuhay. Sa kanyang awa kayo'y busog. At sa kanyang awa, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y binibigyan niya ng pagkakataon, mapaunlad ng inyong mga sarili. At ito ay makakamtan niyo lamang sa panahon na kung saan kinuha ninyo ang kanyang kawang gawa, kinuha ninyo ang kanyang kabutihan, isa puso, at ibigay din sa iba. Nang upang sa gayon, kayo'y nabibigyang ng biyaya, ay maging biyaya rin sa inyong kapwa. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo nag-iisa sa mundong ito, ni hindi din kayo mag-iisa sa susunod. Kayo ay nilikha ng mayroong kapwa. Maaaring ikaw ay ang maging pinakamatalino. Maaaring ikaw ay maging makarunungan na isang tao. Bilang espiritu man o hindi, maaari ikaw ay magkaroon ng kaalaman, ng kaluwalhatian, ng kapangyarihan, o ng kabanalan. Ngunit kung ikaw ay mag-iisa sa mundong ito at sa susunod, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ikaw ba ay masasabing buo at ganap? Kaya't ikaw ay binigyan ng kapwa, kaya't ikaw ay binigyan ng biyaya, nang upang sa gayon hindi ka magiging mag-isa lamang sa inyong mga paglalakbay. Kaya't iyong ikalat ang pag-ibig ng Diyos, nang upang sa gayon ang inyong kinikilala bilang kapatid, ay makilala din kayo bilang kanilang kapatid. Hayaan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang dalisay na tubig ng ating dakilang Ama ay unti-unti matanggal ang bato at mabiyak ang siyang nagtatago sa kanilang mga puso sa kaliwanagan ng ating dakilang Ama. Gaya na kung paano ang inyong mga puso din ay nililinis at hinahanda ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon matanggap ng buo at tunay maunawaan ang pag-ibig ng ating dakilang Ama, sapagkat walang karagatang maaaring mahawak ang pag-ibig ng ating dakilang Ama. Ang bawat isa sa mga mundo dito sa lupang ito, sa sansinuko, ay hindi kayang hawakan. At tunay walang buwang ang pag-ibig ng ating dakilang Ama. Tunay o aking mga iniibig, mahanap niyo ito sa pinakamaliit at sa pinakamalaking mga bagay. Kaya't kunin ninyo ito sapagkat naririto ang kapangyarihan. Kung ang ninyo ang pag-ibig ng Ama ay tunay, ang inyong bawat kahinaan ay magiging kalakasan. Ang bawat kasalanan ay mapapalitan ng kabutihan. Ang inyong kadiliman ay mapapalitan ng kabanalan. At tunay ang lahat at bawat isa sa inyong kakulangan, tunay pupunuin niya ng lubusan. Sapagkat ganito ang asal ng Ama, sapagkat ganito ang nais niya sa kanyang mga anak. Ano nga bang nais ninyo para sa inyong mga sarili? Sapagkat kung kayo'y bibigyan ng tinapay ng buhay, kayo ba'y agad-agad kukuha nito? Kayo ba'y agad-agad na magtitikim nito? O kayo ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay katulad lamang sa mga baboy na hindi mamalayan, na hindi papansinin ang siyang mga diamanteng pinapabuhos ng ating dakilang Ama sa inyong mga harapan? Nakikilala niyo nga ba kung ano ang mayroong halaga sa kung ano ang hindi? Sapagkat kung kayo'y naririto pa sa lupa, kayo pa rin ay nagtataka. Ito pa rin ay hindi niyo sinusundan ng ayon sa inyong alam. Ngunit tunay ang baboy o aking mga iniibig na mga kapatid ay walang alam. Ngunit lahat at bawat isa sa inyong mayroon ng alam, mayroon ng tinuruan, mayroon ng tinaniman. Kayo ba ay karapat-dapat na magsabi,
na hindi ninyo alam kung ano ang mayroong halaga sa wala. Tunay noong bumaba ang isang Hesukristo sa lupa, nagturo ng kanyang mga iniibig na anak at kapwa, nagtalat ng salita mula sa gintong aklat. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, nagturo sa inyo kung paano magtagumpay ay tunay. Lahat at bawat isa sa inyo ay wala ng dahilan nang upang sa gayon sabihin ay hindi ninyo alam, nang upang sa gayon inyong sabihin o aking mga iniibig na mga kapatid na wala sa inyong nagagabay. Sapagkat siya nga ay nag-iwan na ng kanyang mga yapak, siya na ay naghanda ng landas, nang upang sa gayon ito'y inyong sundin at tahakin, papunta nga sa iisang kapalaran na wala ng iba pa, kundi ang kaligtasan. Kaya't kilalanin ninyo ang inyong mga sarili bilang mag-aaral ng tunay at ng buo. Huwag ninyo kilalanin ang inyong mga sarili bilang lamang mga tao. Bigyan ninyo ng pangangailangan ng inyong laman. Bigyan nyo ito ang sapat. Bigyan nyo ito ng kinakailangan nito. At tunay, pagpunta sa inyong mga espiritu, kayo'y kumuha ng lumusan nang upang sa gayon ng siyang iisang bahagi ng inyong pagkatao na mayroong tunay na may halaga, ayang mabusog, ayang mapuno, at tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ay ang inyong may handa, sapagkat tunay, ito lamang ay ang tatagal, ito lamang ay ang pinangakuan ng ating dakilang Ama na mayroong pawalang hanggang buhay. Ang inyong mga espiritu, ito lamang ang tatagal sa inyong paglalakbay, ang bahagi ng Diyos. At tunay, ang lupang ito, sa lahat ng inyong maiipon, sa lahat ng inyong maaaring may handa, ay isang pahinal lamang na inyong papagdaanan. At tunay, hindi muling titignan. At tunay, tatalikuran. Sapagkat ang siyang nagtahak ng landas ng ating dakilang Ama, ay ang nagtahak ng landas kung saan kayo'y tutungo lamang sa inyong harapan. Hindi tatalikod, hindi titignan ng muling kasalanan, hindi titignan ng noong kahinaan, sapagkat ang paglalakbay patungo sa Ama ay paglalakbay sa pagbabago, na sa bawat bagong umaga, kayo'y isang bagong nilalang sa harapan ng ating dakilang Ama. Ngunit, paano nga ba kayo nagbago? Kayo ba ay nagunlad? O kayo ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, nagtanggap ng bagong tukso sa inyong mga puso? At sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isa sa inyo, aking mapapalad na kapatid. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na sa inyo nais na maihandog at maibaba ng Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Tunay aking mga iniibig sa pagkabuhay ng isang Hesukristo, tunay na nag-usbong sa inyong mga ako, sa inyong mga espiritu ang iisang liwanag. Ang iisang apoy nga na siyang tunay na patuloy na lumalaki at nagkakaroon ng kaunlaran. Aking mga iniibig sa pagbabanga ng isang Ama, tunay na nabuhay ang inyong mga espiritu na siyang matagal nang nagnanais na makipag-aral, na siyang matagal nang nagnanais na makahandog at makabahagi sa kaitaasan na tinatawag na tahanan ng Amang
na sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, tunay na ang bawat isa sa inyo ay mapapalad sapagkat sa inyo ay ipinagkakaloob ang pagkakataon. Sa bawat kaorasan nga tunay aking mga iniibig, masasabi na nga ba ninyo sa inyong mga sarili na ito ay inyong nagagamit ng para sa Ama? Tunay aking mga iniibig sa haba ng inyong pamumuhay rito sa lupa. Sa bawat hamon at sa bawat pagsubok na tunay na ninyong nalampasan aking mga iniibig, masasabi na nga ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo nga ay handa na upang inyong kilalanin ang bahagi ng Espiritu. Aking mga iniibig ko mga kapatid, tunay na sa inyo na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon ang bahagi na ninanais at kinakailangan ng inyong mga apo. Kaya't aking mga iniibig, tanggapin ninyo ito ng lubusan. Tunay na huwag ninyong talikuran ang bawat salita ng dakilang Panginoon sapagkat aking mga iniibig, kung tunay nga ninyong tinatanggap ang bahagi ng Espiritu, ay tunay ngang hindi mawawala sa inyo ang katapatan na karapat-dapat ninyong ibalik sa Ama. Kaya't aking mga iniibig, sa haba ng inyong paglalakbay rito sa lupa, tunay na kayo na nga ay mayroon ng natutunan. Na kung tunay nga hindi ninyo makikilala ang bahagi ng Espiritu at nang kung tunay nga ninyong hindi kikilalanin ang dakilang Panginoon, tunay ang inyong mga espiritu ay mananatiling musmos sa pag-aaral. Tunay na ito ay tutulad na lamang sa mga tupa na susunod sa iba't ibang mga amo, na tunay ang inyong mga espiritu ay tutulad na lamang sa isang batang hindi alam ang kanyang patutunguhan, hindi alam kung alin ang dapat nalandasin na kanyang tahakin. Kaya't aking mga iniibig, mahalaga nga na inyo ay ibigay ang inyong mga kalooban sa dakilang Panginoon. Sapagkat tunay kanyang iingatan ang lahat at bawat isa sa inyo. Ang pagkilala sa Ama, ang pagkilala sa kanyang bahagi at ang pagkilala sa bawat kanyang mga salita ay ang tunay na magbibigay ng pag-asa sa lahat at bawat isa sa inyo. Na tunay nga sa pagbaba ng Ama rito sa lupa, inyo na nga bang masasabi na kayo ay malinis na upang bumalik sa tahanan ng dakilang Panginoon? Inyo na nga bang masasabi na kapag ang dakilang Panginoon ay bumaba at nagpakita sa lahat at bawat isa sa inyo, masasabi na nga ba ninyo na kayo ay lubusan ng nalinis ng Amang sa kaitaasan, na karapat-dapat na kayong bumalik sa kanyang piling aking mga iniibig, kaya tunay mahalaga na patuloy kayong nakikipag-aral. Sapagkat sa pamamagitan nito, patuloy na nalilinis ang inyong mga pagkatao. Tunay na natatanggal ang bahagi ng sanglibutan sa inyong mga sarili. Tunay na natatanggal ang inyong mga pagnanais rito sa lupa. At tunay nga ninyong nasusunod ang kalooban lamang ng dakilang Panginoon na para sa ikabubuti ng lahat at bawat isa. Kaya't aking mga iniibig, patuloy ninyong sundin ang kalooban ng dakilang Panginoon sapagkat ito nga ay isang paraan nang sa gayon inyong mabitawan ang bahagi ng sanglibutan. Nang sa gayon nga ang pag-asa na kinakailangan ng inyong mga espiritu, ang pagnanais ng inyong mga espiritu na makipag-aral ay tunay ngang maganap at matupad ng lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat tunay aking mga iniibig, inyong isipin paano na nga ba kayo gagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon kung tunay lamang ninyong sinusunod ang kalooban ng inyong mga laman. Paano na nga ba kayo magbabahagi ng ukol sa Espiritu kung tunay ang inyong inuunawa lamang na pag-aaral ay ang ayon sa laman. Kaya't aking mga iniibig, mahalaga nga na kayo ay tumulad sa dakilang Ama na nalalaman niya ang kanyang dapat na tahakin. Kayo nga ay tumulad sa inyong mga kapatid na tunay ngang aking mga iniibig na katuon ng kanilang mga puso't isipan sa dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, hindi nga kayo nag-iisa rito sa lupa. Tunay na naririyan ang inyong mga kapatid upang kayo ay gabayan.
Tunay na lalong-lalo na ang dakilang Panginoon ay ang patuloy na gumagabay sa inyo nang sa gayon inyong ang patuloy na makita ang kaliwanagan na magbibigay sa inyo ng pag-asa. Kaya't aking mga iniibig, patuloy kayong makipag-aral ng sa gayon ang liwanag ng dakilang Panginoon na inyong maibahagi sa inyong mga kapatid. Nasa pamamagitan nga ng inyong mga pagpapatuloy, tunay uusbong ang inyong mga pagkakaisa. Tunay na uusbong ang inyong mga pagtutulungan ng sa gayon inyong matupad ang iisang layunin ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, huwag nawa ninyong tatalikuran ng inyong mga kapatid, ang inyong kapwa rito sa lupa, sapagkat tunay sila rin ang inyong kapatid sa kaitaasan. Sila rin ang inyong mga kapwa sa tahanan ng dakilang Panginoon na tinatawag na kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, huwag nawa ninyo silang tataksilin. Huwag nawa ninyong silang tatalikuran ng tulad nga sa dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, sila nga ay tulad rin sa dakilang Panginoon. Sapagkat sa inyo ay tinuturo ng dakilang Panginoon na kung paano ninyo minamahal ang Ama, ay gayon din ninyo mahalin ang inyong mga kapwa. Ang inyong mga kapatid nang sa gayon ang lahat at bawat isa sa inyo ay magtagumpay ng sumusunod sa isang layunin, na tunay nga sumusunod sa isang pangalan at na tunay nga nakikipag-aral sa loob ng iisang tahanan. Aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay patuloy ngang bumubunga sa iisang lama, sa iisang sanga lamang. Tunay na ang lahat at bawat isa sa inyo ay nakakabit sa puno ng ubas ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, inyong isipin sa inyong mga sarili at patuloy ninyong itanim sa inyong mga puso na ang bawat isa sa inyo ay pantay-pantay sa paningin ng dakilang Panginoon. Tunay na ang lahat at bawat isa sa inyo ay mga anak ng dakilang Panginoon. Kaya't karapat dapat at mahalaga nga na ang bawat isa sa inyo ay nagtutulungan. Ang bawat isa sa inyo ay karapat dapat na nagkakaisa nang sa gayon inyong matupad ang layunin ng dakilang Panginoon. Ngunit aking mga iniibig, ano nga ba ang layunin ng dakilang Panginoon? Tunay nga na ang layunin ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa ay kayo nga ay manatili sa kanyang landasin. Nasa pamamagitan nga ng pananatili ninyo sa piling ng dakilang Panginoon sa ilalim ng kanyang liwanag, ay tunay nga kayong makakabalik ng buo sa kanyang kaharian. Ay tunay nga ninyong maibabalik sa dakilang Panginoon ng bawat bahagi na kanyang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat tunay aking mga iniibig, ang bawat isa sa inyo ay hindi ibinabarito upang kayo nga ay mamuhay ng ayon sa laman. Kayo ay tunay na ibinabarito upang ang bahagi na sa inyo ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ay inyong mabalik ng buo at ng lubusan. Na tunay nga na sa patuloy ninyong paglakad sa landasin ng Ama, ay tunay ninyong hindi tatalikuran ang salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay ang salita ng dakilang Panginoon ay liwanag sa lahat at bawat isa. Liwanag at pagkain ng inyong mga espiritu, na tunay ngang magbibigay sa inyong mga espiritu ng katyagaan at ng kakayahan ng sa gayon nga ito ay makapagpatuloy sa pakikipag-aral sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, inyong alalahanin at sa inyo'y patuloy na pinapaalala ng kaitaasan, na kayo ay naririto sa lupa, gumagawa ng para sa kaunlaran ng inyong mga espiritu, hindi para sa kaunlaran ng inyong mga laman. Sapagkat tunay aking mga iniibig, kung tunay ninyong panghahawakan ang mga bahagi ng sanglibutan, sa inyong kamatayan o sa tuldok ng inyong mga buhay rito sa lupa, ano pa nga ba ang may iwan sa inyo, mga iniibig? Inyong isipin, ano pa nga ba ang inyong panghahawakan kung patuloy kayong mananatili sa pag-aaral ng sanglibutan. Aking mga iniibig, kaya't mahalaga na kayo ay humawak sa mga kamay ng dakilang Panginoon na kanyang patuloy na inaabot sa lahat at bawat isa.
sapagkat kung tunay ngang matatapos ang inyong mga pamumuhay rito sa lupa, patuloy pa rin na makikipag-aral ang inyong mga espiritu. Patuloy pa rin na kayo ay mabubuhay na walang hanggang buhay kapag kayo ay hahawak sa dakilang Panginoon. Kapagkat tunay aking mga iniibig, kayo nga ay kakapit sa Ama sa kanyang pag-asa at sa kanyang pag-ibig. Sapagkat aking mga iniibig, ito lamang ang sa inyo'y nais na maibigay ng dakilang Panginoon, ang walang hanggang buhay na kanyang nais na maipagkaloob sa kanyang mga anak. Kaya't aking mga iniibig, patuloy kayong makipag-aral nang sa gayon, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay magbunga sa lahat at bawat isa sa inyo. Nang sa gayon nga aking mga iniibig, sa pagbaba ng dakilang Panginoon sa inyong mga harapan, ay tunay nga ninyong maibalik sa Kanya ang kanyang bahagi na ukol sa Espiritu, na sa pagbaba nga sa inyo ng dakilang Panginoon, ay tunay nga ninyong maibalik sa dakilang Panginoon ang kanyang katapatan na ipinamala sa lahat at bawat isa. Nawa nga ay inyong maibalik sa dakilang Panginoon ang kanyang mga katatagan sa pagtuturo sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang kanyang kaliwanagan na patuloy na ipinagkakaloob at ipinapakita sa lahat at bawat isa ay siyang naway ninyong maibalik sa Ama, na maibalik ninyong malinis, mabalik ninyong puno ng kabanalan at tunay ngang maibalik ninyo ng lubusan sa Ama. Kaya't aking mga iniibig, mahalaga nga na ang inyong mga pagpapatuloy sa pakikipag-aral ay panatilihin ninyo, aking mga iniibig. Sapagkat sa pamamagitan nito, unti-unti ninyong nabibitawan ang bahagi ng sanglibutan. Unti-unti ninyong nalilinis ang inyong mga sarili, at tunay aking mga iniibig, kayo nga ay dahan-dahan na ngang lumalapit sa Ama. Kaya't aking mga iniibig, wag na wag ninyo rin kakalimutan na makiisa sa inyong mga kapatid, sapagkat sila ang gagabay sa lahat at bawat isa sa inyo. Tunay na ang inyong mga kapwa ay ang inyong kinakailangan upang kayo ay magtagumpay sa bahagi ng Espiritu. Kaya't nawa sana aking mga iniibig, ang bawat paalala na sa inyo ibinabahagi ng kaitaasan, ang bawat pag-aaral at ang bawat salita na sa inyo ipinagkakaloob ay panatilihin nga ninyo sa inyong mga puso't isipan. Ito lamang ang sa inyo'y nais na maibaba at maibahagi ng Amang nasa kaitaasan, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang hain ng handog ay malinis, walang bahid dungis, at karapat-dapat. At kayo, aking mga minamahal mga kapatid, buhayin nawa ninyo sa inyong mga sarili ang paghahandog sa kaitaasan, tulad nga ng inyong mga sarili sa kapanahonang ito, kung paanong sa bawat pag-aaral ay ibigay ninyo ang mga bagay na may kalinisan, may kapayapaan, walang bahid dungis. Ano ang kalinisang iyan? Ang inyong mga kaisipan, walang bahid dungis, kung paanong ang iuukol nyo sa bawat pangyayari sa inyong kapaligiran. Naroon lagi ang pag-asa kung paano ang isang Hesukristo ay muling nabuhay pagkatapos mabayubay sa krus at nakaranas ng maraming bagay na hindi inaasahan ng sino man. Kayo ba, aking mga minamahal na mga kapatid? Inaasahan niyo ba ang mga bagay na magaganap sa inyong mga pagkatao?
kung paano ang isang Hesukristo ay nakaalam ng isang pangyayari na magaganap sa kanya habang siya ay nananalangin sa hardin ng Getsemani. Kayo bagay mayroong kaangkinan o biyaya, marahil ay mayroon. Katulad nga ng maraming kasangkapan, ngunit hindi lahat ay binigyan ng pagkakataon. Kung ganon, lagi nawa ninyong pakaisipin na anumang bagay na darating sa inyong mga pagkatao at anumang bagay na nagaganap sa sandaigdigan ay laging naroon ang pag-asa kung paano ang ipinakita ng isang Hesukristo, ang isang pag-asa na muli siyang mabubuhay, bagamat naroon lagi ang pag-aalinlangan. Tulad baga kayo ng isang Tomas, na bagamat nakita na ang maraming bagay na patotoo, naroon pa rin ang inyong pag-aalinlangan. Di bagat ang lahat ay may kapahintulutan kung paanong naganap sa inyo ang isang bagay, may kapahintulutan at ito ay nararapat at ibinibigay sa inyo ng Diyos sapagkat naroon ang isang malaking pag-aral na makapagbibigay sa inyo ng isang aral upang kayo ay hindi manatili sa kamangmangan. Aking mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit ang kaitaasan sapagkat ang tao ay madaling makalimot. Sa kanyang sinabi, maaaring madali niya na itong malimutan, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi makalilimot sa kanyang pangako. Kailanman ang Diyos ay hindi iiwan ang tao sa kanyang kalagayan. Kung paano ang tao ay iniiwan ang kanyang mga supling, ganon din ang kanyang mga kaibigan. Ang lipunan na kanyang binabibilangan, kung paano ang katawang lamang niyan na kanyang minahal at inalagaan ay kanya ring iiwan. Hindi nga ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang simula at hindi magwawakas. Kung kaya nga nalalaman yung kayo ay may wakas, ano ang inyong nararapat gawin? Kayo ba'y magtatalusira? Kayo ba'y magbibigay ng mga kaisipang hindi karapat-dapat? Aking mga minamahal na mga kapatid, sa kapanahonang ito na puno ng agam-agam, na puno ng kalungkutan, na puno ang kaisipan ng mga bagay na hindi karapat-dapat, kayo nawa ay mapuno lagi ng liwanag, ng pag-asa, upang sa gayon, sa inyong kabuuan at sa inyong kalipunan, manatili ang pag-asa na kayo ay magiging mabuting halimbawa, na kayo ay mas higit na makagagawa ng maraming aral sapagkat kayo ay matagal nang inaralan. At kayo nga ay ang isang mag-aral na laging maghahandog sa kanyang Panginoon ng isang malinis, walang dungis, at walang kapintasang alay. At yon ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga tunay na paggawa. Kung kaya nga, magpakalakas kayo. Lagi na'y bigyan nyo ang inyong mga sarili ng panahon ng pananalangin sapagkat sa kapanahonang ito, mas maraming panahon ang tao sa sanglibutan. Kung kaya naroon ang maraming bagay na hindi karapat-dapat na maganap, maraming bagay ang kinatatakutan ng tao na nawa sa inyong pananalangin, makita ninyo muli ang pag-asa na kung paano nga ipinakita at ipinangako ng isang Hesukristo, ang isang pag-asa sa mga taong naroon at nananampalataya at naghihintay lagi na sa kanyang muling pagkabuhay. Ganon din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid.
lagi niyong buhayin ang pag-asa at pananampalataya na lagi ngay ipinangangako ng kaitaasan. At kung ito nga ay isang pangako, naway maging tulad din kayo na ang inyong pangako sa pagsisilbi at pagtupad ng inyong mga tungkulin sa loob at labas ng paaralang ito ay magampanan ninyo ng buong lakas, ng buong pananampalataya at ng katatagan ng inyong mga sarili upang sa gayon ang sangdaigdigang ito ay dumating ang panahon na ang agam-agam at maraming kalungkutan ay mapalis. At tulad nga ng isang pag-asa na ibinibigay ng kaitaasan, ay tunay na madama ng tao at magbalik loob ang tao sa Diyos, sa kanyang pananampalataya, at naroon nga ang pag-asa na habang siya ay may buhay at lakas, naroon ang kaitaasan at hindi iiwang ulila. Dumating man ang kakirutan ng lamang iyan na lagi nang kinatatakutan ng tao at ayaw maganap ng tao. Ngunit magaganap at magaganap ang kakirutan ng lamang iyan sapagkat naroon ang paglilinis at pagbabayad. Naroon din ang pagbabaya ng tao sapagkat maraming batas. Ngunit ang mga batas na iyan ay hindi nasusunod. At ito ay hindi nagagawa ng tao ng tama kung saan ipinaliliwanag na at ibinababa ang maraming aral. Aking mga minamahal na mga kapatid, pinagkaloob sa inyo ang katawang lamang iyan upang inyong ingatan, upang inyong panatilihing may kapayapaan at kalinisan. Ngunit bakit dumarating pa rin ang tinatawag na karamdaman? Nariyan ang maraming pag-aaral. Nariyan kung paano ang karamdaman na yan ang muling magbubuhay ng inyong pananampalataya na muling bumalik sa loob ng paaralang ito. Nariyan ang pananampalatayang iyan na magbibigay muli ng pag-asa sa karamdamang iyan. Kung kaya nga kung dumarating sa inyo ang panglulumo at lagi na'y pagtatanong kung bakit naganap sa inyo ang kakirutan ng laman na iyan. Aking mga minamahal na mga kapatid, yan ay isang pagpapaalala. Yan ay isang paglilinis. Yan ay isang aral. Yan ay makapagpapatatag sa inyo. At kung paano ang iba ay gumagaling at ang iba naman ay hindi. Ito ay ang kapahintulutan ng Diyos na kung paanong hindi nga siya nagtatangi sapagkat ang lahat ng iyan ay nararapat at karapat dapat sa tao na maganap upang makilala ng tao na mayroong mas higit na makapangyarihan sa lahat. Gaano man ang talino ng tao sa pagtuklas sa maraming medisina, aking mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos pa rin ang magtatakda ng inyong mga buhay at siya pa rin ang pinakamahusay na manggagamot, na makagagamot sa maraming uri ng karamdaman, ang karamdaman ng katawang laman, at higit sa lahat, ang karamdaman ng maraming espiritu na kung saan, ano nga ba ang mga karamdamang iyan? Ang galit, ang paninibugho na nagiging dahilan kung paanong muling namamatay ang isang tao sa kanyang tunay na paggawa na makalangit. Nawa, manatiling buhay sa inyo ang pag-aaral na natutunan nyo sa loob ng paaralang ito. At kung dumating ang panahon na yan ay mamatay, mulit-muli, ang lunduyan at bawat lunduyan ay magbubukas ng pinto upang muling buhayin ang pag-asa sa inyong mga puso. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig
ang liwanag at ang kapayapaan. Ang aking iiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong patnubay, Arkanghel Rafael. Paalam. pag-ibig, at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Pasko ng pagkabuhay. Ang bahagi ng isang Kristo na ipinakilala sa lahat, na kung saan sa lahat ng sakripisyong dakila, ang buhay na walang hanggan ang naghihintay sa isang tapat na mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Nang bahagi ng kanyang pagkabuhay ay sumasalamin sa dalawang pagkaunawa. Ang isa ay ang pagpupugay sa isang bahaging nagtagumpay ang isang ako sa kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Ama. Isang pagkakasundo na tinanggap ng buo. Bagaman naroon ng isang pagtatanong, nagpatuloy pa rin at kinilala ang kapangyarihan ng nag-iisang Diyos. Ngunit ang isang mukha naman aking mga inibig, bagaman bumalik na ang isang Kristo, naroon pa rin ang pag-aalinlangan ng isang tao kung lahat ng naganap ay totoo sa kanyang kalagayan. At kinakailangan pang magpakita ng katunayan upang masabi ang lahat ng naganap ay bahagi ng layunin ng dakilang Panginoon. Kayo aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga ginagawa sa harapan ng dakilang Panginoon, hanggang ngayong bagay kayo'y nagtitimbang sa kanyang salita na sa inyo'y pinagkakaloob sa tuwina. Mga pag-aaral at ebanghelyong nagtuturo ng kabutihan. Mga ebanghelyong nagtuturo sa inyong lumakad ng tama sa paturuan ng buhay. Ang salita baga ng Diyos sa inyong mga puso ay hindi totoo. At nangangailangan pa kayo ng bahaging mararamdaman upang ang inyong mga puso at inyong mga espiritu ay tumalima ng tapat sa kanyang harapan. Ngunit kayo'y tinuturuan ng mga banal, aking mga iniibig, na sa lahat ng pag-aaral na ito, binibigyan kayo ng pagkakataon at kalayaan. Hindi upang magtalong sira ang inyong mga puso't isipan, kung hindi upang higit ninyong buksan ang inyong mga puso sa higit na pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon at maunawaan ninyo ang kanyang layunin kung bakit ang lahat ay nagaganap sa inyong mga kalagayan, sa inyong paligid at sa kabuuan
sapagkat ang karunungan ng Panginoon ay hindi lamang inilalahad upang tingnan ng isang ako, kung hindi sa kanyang pag-ibig, ang kanyang karunungan ay ipinapaalam sa bawat isa upang linangin ng inyong mga kalagayan. Upang sa mumunting pagkakaunaway matutunan ninyo paunti-unti ang layunin ng Diyos sa inyong mga buhay. Upang habang kayo'y lumalakad, ay kakitaan ng kaunlaran ang inyong paggawa sa dakilang Panginoon. Na kayo'y nagtatanim sa mabuting lupa. Ang inyong mga ugat ay nagsisipagtabaan upang kumapit. At ang halamang nariyang tumutubo ay maging punong matatag, makapagbibigay lilim at bunga sa lahat ng dito ay lumalapit. Ganyan kayo, hinuhubog ng kaitaasan aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi upang kayo'y maging kaagapay ng dakilang Panginoon sa kanyang pagtuturo. Sa karamihan ng mga tinuwagan at mawala ang piring ng nakararami at manumbalik ang isang pananampalatayang buo na gumagawa at naghahandog sa dakilang Panginoon. Kaya't ang buhay ng isang Kristo ay ipinakilala sa bawat isa. Upang magsilbing buhay na pagtuturo aking mga iniibig. Na bagaman kayo ay nasa laman, mananatili ang kagustuhan ng inyong mga kabuuan na tupdin ang bahagi ng isang espiritu na kinakailangan ng inyong mga kalagayan upang maging kabahagi ng Diyos sa kanyang dakilang gampanin sa bawat isa. Na ang kanyang kabuuan ay hindi lamang matatanaw ng isang ako, kung hindi ang kanyang kabuuan ay mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa inyo na maramdaman at maging kabahagi ng kanyang pagkadiyos. Kaya't ang karunungang makalangit ay mahalaga aking mga iniibig, na itinuturo sa inyo mula pa ng dakong una. Sapagkat maliban ng inyong mga sarili ay magsipagtalima sa karunungang ito, ang inyong mga puso'y patuloy na mabubulid sa sanglibutan. Ngunit, kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong pagganap, ay buo at nagtitiwala sa harapan ng dakilang Diyos. Ang pananampalatayang mayroong kayo ay siya ding pananampalataya na magiging kaparaanan
ng bawat isa upang ang bahagi ng kaitaasan ay makapagpatuloy na dumaloy sa inyong kabuuan at ang hangarin ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay makabalik ng malinis at banal na kung papaano niya kayo pinagkaloban ng buhay, ay ganun din nga sa inyong pagbabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At bago ako magpaalam, Matatagpuan mo ito sa Isaiah 2 hanggang 13. Isaiah Kapitulo 2, verse 2. kung magkaganon, muli ang paalala. Ng pagsunod sa dakilang Panginoon, ang siyang maghahatid sa bawat isa sa tunay na kaliwanagan. Muli, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Isaiah. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang bawat paggawa ng lahat at bawat isa ay dito nga inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat buhay ay iniaalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Gayun din naman ipinagkakaloob ang kabuuan ng iisang ako upang siyang maging handog na banal sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang diwa ng pagkabuhay na muli ng isang Kristo, na ang kanyang buhay ay inihandog upang siyang maging alay na banal sa dambana ng iisang Ama. At naririto tinanggap ng iisang Ama sapagkat nakita niya na karapat-dapat at nabuo ang isang tungkulin upang siyang maging bahagi ng pag-aaral ng bawat tao. Sapagkat ganito nga ang isang buhay ng isang Kristo, mga inibig na mga kapatid, na ang buhay na iyan ng isang mahalagang halimbawa at ehemplo ng bawat kaluluwa patungo sa Ama. At kung papaanong ginawa ng isang Jesus, ay gayon din namang bahagi din na dapat gawin ng lahat at bawat isa. At walang ang isang espiritong makakatakas sa pag-aaral na iyan, mga inibig na mga kapatid. Bagamat ang tao ay hindi nakakaunawa ng bahagi ng layunin ng kanyang espiritu, ay hindi nga sa pagkakaalam o hindi pagkakaalam. Bagkus kayo ay naririto, mga inibig na mga kapatid, dahil sa bunga ng pag-ibig ng dakilang Ama. At kung paanong isinugo ang isang Jesus, gayon din naman kayong isinugo dito sa sanglibutan. Ngunit nakikilala nga ba ninyo ang daan ninyong nilalakaran? Naunawaan at nagbabalik tanaw nga ba kayo sa inyong buhay na nangyari sa nakaraan? At sa mga bahagi na inyo pang dapat nagampanan sa kinabukasan?
Ito ang pagbabalik tanaw, mga inibig na mga kapatid. Hindi lamang sa pagbabalik tanaw ng buhay ng isang Jesus, bagkus sa pagbabalik tanaw ng inyong mga buhay, mga inibig na mga kapatid, upang masuri nga ninyo ang inyong mga kaakuhan. Nakikita nga ba ninyo na kayo ay nasa tuwid na daan? Nararamdaman nga ba ninyo na kasama nga ninyo ang Panginoon sa lahat ng araw ng inyong buhay? At kayo'y iniingatan ng kaitaasan. Sapagkat kung hindi, mga iniibig na mga kapatid, sino nga ba ang naglalagay sa kanyang sariling kapahamakan? Sino nga ba ang nagbubulid sa kanya sa kasalanan? Kundi nga ba ang tao din? Kaya't naririto inihandog ng kaitaasan ng buhay ng isang anak. Sapagkat kung hahayaan nga ang tao sa patuloy na pakikisa dito sa sanglibutan, ay hindi makikita ang siyang tunay na pag-asa. At gayon din namang hindi mauunawaan ng tao na hindi nga siya taga-sanglibutan, bagkus hinirang lamang dito sa sanglibutan. At kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay naririto, hindi upang mamuhay ayon sa laman, kundi kayo ay naririto upang mamuhay ayon sa Espiritu. At papaano nga ninyo ito maisasagawa, mga iniibig na mga kapatid? Naway ilagay nga ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin araw at gabi, tulad nga ng ginawa ng Panginoon bago siya lumisan dito sa sanglibutan. At gayon din ang kanyang buhay nang siya ay nabuhay at muling bumalik dito sa lupa, ay ipinagkaloob niya ang aral. Magtiis nga kayo, mga inibig na mga kapatid. Magkaroon nga kayo ng matibay na pananampalataya. Magkaroon nga kayo ng siyang tunay na kababaang loob at katapatan. Sapagkat tunay, siyang nagtatapat sa salita at bawat aral ng kaitaasan ay tunay nagagantimpalaan ayon din naman sa Espiritu. Ninanasa nga ba ng lahat at bawat isa ang gantimpala na ito? Nang naghihintay sa bawat nagtitiis at siyang nagiging tapat ay ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng Diyos na nagbubukas sa bawat banal at nagtatagumpay sa kanyang kaharian. O ninanasa pa rin ng mga kaluluwa na pumaparito at hinahanap nga ninyo ang kapayapaan dito sa sanglibutan. Katotohanan na hindi, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat bawat paggawa ng tao dito sa sanglibutan ay magbubulit sa kanya sa kasalanan. Ito ang siyang katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat paggawa ay hindi umaayon sa kung ano ang bagay na inyong patuloy na ninanasa. Bagkus, mga inibig na mga kapatid, ilagay nga ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin, sa pananahimik at bahagi ng paggawa ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang bagay na hindi nakikita ng tao. Ito ang bagay na hindi napag-unawa ng tao. Tulad ng pagbaba ng isang ilawan dito sa sanglibutan. Bagamat nakasama ng lahat at bawat isa. Bagamat inyo ang nakita at nahawakan. Bagamat siyang nagpatotoo at nagpatibay ng inyong pananampalataya. Ngunit, ang bahagi ng Pang-Espiritu at bahagi ng paggawa ayon sa Espiritu ay hindi naunawaan ng isang tao, ngunit nakikilala din ng isang kapwa-Espiritu. At kung bumababa ang isang Panginoon dito sa lupa, ano nga bang pagkakakilala ninyo sa Kanya, mga inibig na mga kapatid? Tulad nga ba sa isang tao na mayroong katawang laman at mayroong Espiritu? Na ang kanyang paglisan ay bahagi ng pag-aaral, bahagi ng pagdurusa, at bahagi ng pagtitiis sapagkat siya ay makasalanan.
Ganito nga ba ninyo nakikita ang iisang Jesus, mga iniibig na mga kapatid? O tulad nga siya ng isang Panginoon na siyang nagbigay pag-asa sa lahat at bawat isa. At ang kanyang ipinibigay na pag-asa, mga inibig na mga kapatid, ay hindi ayon sa laman. At gayon din namang hindi ayon sa bahagi ng kaligtasan ng tao upang ang kanyang buhay ay kanyang mapahaba at maligtas. Kundi ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng isang Kristo ay ang pagbaba ng kanyang aral at ng bawat kautusan na inilatag sa tao upang siyang maging daan. Ako ang daan at ang katotohanan. At sino mang nagnanasang pumaroon sa aking Ama ay dapat pumaroon din sa pamamagitan ng isang ako. Mga inibig na mga kapatid, ibinibigay na nga sa lahat at bawat isa ang sinasabing ako. Hinahanap pa ba nga ninyo sa isang tao? Bakit hindi matagpuan ng isang mag-aaral? Ang bahagi na kanyang dapat na pag-aralan ay ang kanyang ako. Na ang inyong dapat na matupok, mga inibig ng mga kapatid, mula sa kasagsagan ng isang buhay dito sa lumayan, sa bawat alitiktigin ng sanglibutan, gayon din naman sa bawat paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa sanglibutan, ay ang isang ako. Nang isang ako na yan, bagamat patuloy na sinasalita at patuloy na nakikita ng tao dito sa lupa at siyang nagbibigay buhay. Tunay nga ba kayong mga buhay, mga iniibig ng mga kapatid? Kung ang inyong bawat paggawa ay ayon sa laman, wala rin kayong kaibahan sa bawat patay na paggawa at baog na pananampalataya. Wala rin kayong kaibahan sa mga taong nananampalataya ngunit hindi nakakaunawa at hindi gumagawa. Mga inibig na mga kapatid, na ang inyong mga paggawa ay hindi lamang sa mga bagay na naaayon dito sa lupa. Bagkus unti-unti, naiaahon na nga ninyo ang inyong mga sarili. Tulad ng paggawa ng isang Panginoon na hindi niya inilatag ang bahagi ng pag-aaral sa marami. Bagkus pinili niya ang kanyang mga tinuturuan at patuloy na tinuturuan. Sapagkat ganito nga ang paggawa, mga inibig na mga kapatid. Ang paggawa ayon sa Espiritu ay unti-unti, banay-banay. At kung ano lamang ang pangangailangan na inyong dapat na matanggap sa inyong mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid. Huwag nga din naman ninyong bilangin ayon sa panahon. Na bagamat naririto patuloy at paulit-ulit nga ninyong ginugunita ang pagkabuhay na muli ng isang Kristo. Sa inyong mga pag-aaral ay patuloy nga din naman ninyong ginugunita at ibinabalik sa inyo ng kaitaasan sapagkat hindi nauunawaan ng tao. At papaano nga kayo bababaan ng isang uri ng pangunawa kung hindi nga rin naman ninyo bubuksan ang inyong mga sarili, kung hindi nga rin naman ninyo lilinisin ayon sa liwanag at paglilinis ng bawat salita na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. Kung hindi nga rin naman ninyo iahanda ang inyong mga kaakuhan, bagamat ipinagkakaloob ay hindi mapag-uunawa ng tao. Ang lahat ng bagay, mga inibig na mga kapatid, ay naayon sa kapanahunan. At kung nagtapos na nga ang kapanahunan ng isang Panginoon sa kanyang buhay, ang bawat espiritu ang siyang magpapatuloy. Ang bawat kanyang nilikha at gayon din naman ang bawat espiritong nagnanasa at tinawag sa tungkulin, ang siyang magbibigay buhay sa utos at aral ng dakilang Panginoon. Kayo ang ebanghelyo ng Diyos, mga iniibig na mga kapatid. Bagamat napatid na ang kanyang buhay,
Ngunit ang aral at utos ng dakilang Panginoon ay siyang tunay na mabubuhay sa inyong mga pagkatao. At kayo nga ang siyang magpapatotoo ng lahat ng bagay na kanyang sinalita at magbibigay kaluguran at kapurihan sa pangalan ng dakilang Ama. Ano pa nga ba ang hinihingi ng lahat at bawat isa, mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat ito na nga ang panahon ng paggawa ayon sa Espiritu, ayon sa kabanalan, na isinugo ang isang Espiritu Santo upang sa inyong magpatotoo at magbigay aliw sa lahat at bawat isa. At kayo na mga inaaliw ng kaitaasan, saan nga ba kayo naaaliw, mga iniibig na mga kapatid? Naaaliw nga ba kayo sapagkat inyong napakinggan? Naaaliw nga ba ang lahat at bawat isa sapagkat dumating at nagbigay sa inyo ng kababalaghan? Mga bagay na tinatawag na misteryo ng tao, ngunit mga iniibig na mga kapatid, huwag nga ninyong bigyang lambong ang inyong mga kaakuhan. Huwag nga ninyong takpan ang inyong mga sarili sapagkat hindi nga ninyo nabigyang pagkakataon ng inyong mga kaakuhan na imulat ang inyong mga mata. Bigyang pakinig ang inyong mga tenga at gayon din namang buksan ng bawat diwa ayon sa Espiritu. Sapagkat bagamat naririto ang liwanag, ngunit kung nananatili pa rin kayong mga bulag sa katotohanan sa paggawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, ang tao ay ilalagay sa maraming pag-aaral, ilalagay sa maraming pagsusulit at pagsubok upang mabigyan ng pag-aaral ang kanyang kaakuhan at unti-unti kanyang maunawaan na wala nga siyang magagawa malibang siya man ay nakakapit sa tunay na puno ng buhay. Na ang kanyang bawat bahagi ng lambong na nakataklob sa kanyang sarili ay hindi kadahilanan upang ang tao ay patuloy na gumawa sa kasalanan. Bagkus isang kaparaanan upang ang bawat isa ay magkaroon ng siyang uri ng pagkatuto na nagbubuhat sa kaitaasan. Ito ang sa inyo'y binubuksan, mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat bagamat hindi na nga ninyo nakikita ang bawat bahagi ayon sa laman, bagkus naririto, binubuksan ang kakayanan ng isang espiritu upang makaunawa ayon sa diwa ng isang espiritu. At kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang humakbang, upang gumawa, upang magpatuloy, upang ilagay nga ninyo ang inyong mga sarili sa liwanag. Sapagkat malibang kayo ay nasa gitna ng liwanag, doon lamang ninyo makikita ang siyang tunay na katotohanan, ang siyang tunay na pag-ibig at kalooban ng dakilang Panginoon. At dito ang pasimulan ng bawat kaluluwa. Hindi na nga siya lilingon pa sa kasalanan. Siyang tunay ang kanyang pagbabago ay unti-unti kanyang sisimulan sapagkat nakita niya at ipinakita sa kanya ng kaitaasan ng bahagi ng isang ako na kanyang dapat na mapagtagumpayan dito sa sanglibutan. Pinabanal ko ang aking sarili. Ganito nga ang wika ng isang Jesus at dinaig ko ang sanglibutan. Ganito nga din ninyo gawin, mga inibig ng mga kapatid. Daigin nga ninyo ang sanglibutan, hindi sa mga bagay na paggawa ayon sa laman, kundi daigin ninyo ang sanglibutan sa bahagi ng isang espiritu na siyang nilinis at nagkaroon ng kabanalan. Ito lamang ang aking bahagi, ang inyong kapatid, sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob
para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailanpaman. Ang liwanag ay patuloy na iniaagos ng dakilang Panginoon sa sanglibutan ito, upang ito'y inyong maging bahagi, upang ito'y inyong inumin, upang sa pamamagitan nga nito, kayo ay tunay na mangagsikaglinis sa kanyang harapan. Na ang katwiran ng dakilang Panginoon ay pag-ibig, lahat at ng kanyang mga anak ay patuloy nga niyang iniimbitahan sa kanyang pag-aaral upang inyong ang matagpuan ang tunay na buhay na inyong kinakailangang magawa dito sa sanglibutan. Sapagkat nasaan ang dakilang Panginoon, hindi baga nasa inyong mga espiritu. Ito ang bahagi na inyong pinapakilala at patuloy na pinapaalala sa bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na pagkakakilala sa inyong mga sarili ay tunay ngang pinapaalala at ipinapagawa sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat bawat kanyang nilalang ay tunay ngang mayroong kakayahan, tunay ngang mayroong kakayahang makakita, makadinig, makasunod sa paturuan ng dakilang Panginoon. At bawat kanyang mga anak ay tunay ngang mayroong pag-ibig na nagbubukla sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, makita nawa ninyo sa inyong mga sarili kung gaano ang paglakad ng dakilang Panginoon sa unahan at sa bawat isa sa inyo bilang inyong mga bahagi, bilang inyong mga tagagawa sa paturuan ng dakilang Panginoon. Paano ang kanyang mga inaralan at inutusan upang ang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon ay maganap. Katotohanan. Dito nga kayo sinisimulan. Dito nga sa inyo pinapaalala mga bagay at katotohanan ng dakilang Panginoon upang ito'y inyong magawa at matuwid sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, at ang kanyang dakilang pag-ibig ay tunay ngang masunod at masilayan sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, saan nga kayo patutungo sa pag-aaral na ito? Sa inyo nga nakikita ang paglalakad na inyong ginagawa sa sanglibutan ito. Nakikita niyo ba ito patungo sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo'y sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang larawan na ibinahagi sa sanglibutan ito? Ito ba ang inyong taglay-taglay? Ito ba ang inyong daladala sa mga sandaling ito ng inyong buhay? Sa kanyang mga nakikinig na mga anak na patuloy na nag-aaral sa sanglibutan ito, nakikita niyo ba ang Kristo na muling ng buhay sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat isa sa inyo'y larawan ng dakilang Panginoon. Ano pa nga ba ang inyong ang hahanapin? Ano pa nga bang patunay at patotoo ang inyong nakikita na inyong kinahanap sa buhay na ito bagkus sa inyong mga sarili? Bawat kanyang nilalang ay tunay ngang ang pag-ibig ang sa inyo ay tunay na ipinakilala, at gayon nga kayo mga iniibig na mga kapatid, ialay nga ninyo ang inyong buhay sa bawat sandali ng pag-aaral na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang buhay na ito ay hindi lamang dito sa sanglibutan, bagkus ang buhay na sa inyo ay hinahanap ay ang bahagi ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig. Ito nga ang inyong makita sa inyong mga pagkatao, na hindi na nga ninyo hanapin pa sa iba mga bagay na patotoo sa bahagi ng dakilang Panginoon, sapagkat sa inyong mga sarili, muli nga kayong binubuhay ng dakilang Panginoon, sapagkat ang kanyang aral at ang kanyang biyaya ay patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo. At ang paghahanda ng aking mga iniibig na mga kapatid ay patuloy na hanapin ng dakilang Panginoon sa kanyang mga mananampalataya, sapagkat ang sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon ay kabutihan at kabanalan ang kanyang ibinabaon sa kanyang sarili, sapagkat ang pagkatuto na nga
ay tunay ngang nagbahagi at ang pagbabago ay tunay niya ngang nakita ang patungo sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, maging isa nga kayong mabuting kasangkapan sa paturuan ng dakilang Panginoon, na kayo na ngang nangagsisipaglakad at nangagsisipagtuto sa kanyang mga aral, sapagkat ang bawat kanyang nilalang na inaaralan ay tunay ngang babalik at babalik sa kanyang sinapupunan. Ito ang layunin ng dakilang Panginoon. Ito ang kanyang adhikain sa bawat kanyang mga mag-aaral, sa bawat kanyang mga anak, na kayo ay tunay na muling makabalik at kailanman ay hindi na nga kayo maligaw pa sa mga bagay sa sanglibutang ito, sapagkat ito ang inyong nakikita bagkus sa inyong mga sarili. Kayo ay iniaalay ninyo ang inyong mga pagkatao ng mayroong katapatan at mayroong kabusugan sa inyong mga espiritu na maging kasangkapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, gumawa nga kayo sa paturuan ng dakilang Panginoon ng may mabuting kalooban at mababang loob sa inyong mga puso, na anuman ang sa inyong makita sa sanglibutan ito, ito'y tunay ngang hindi kailanman magiging hadlang sa mga bagay na paggawa ninyo sa bahagi ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo kayo ay anak ng dakilang Panginoon at ang inyong patutunguhan ay ang bahagi ng kanyang pag-aaral. Waksingan ninyo ang buhay sa isang sanglibutan, ay waksingan ninyo ang mga bagay na inyong natutunan sa mga bagay na inyong nakikita, bagkus ang inyong nga makita sa buhay na ito ay kung papaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na kailanman ay hindi nakalimutan ang lahat at ang bawat isa sa inyo, at ang inyong mga kapwa ay tunay nyo ngang maibalik sa bahagi ng paglilingkod ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y hindi lamang isang salita, ito'y hindi lamang isang patutuo, bagkus ang bahagi na sa inyo'y patuloy na binubuksan ng dakilang Panginoon. Ang pagkakakilala ng inyong mga espiritu ay ang simula ng panibagong buhay, pasimula ng panibagong kaakuhan ng inyong pag-aaral dito sa sanglibutan, na hindi na nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, paroroon pa sa karumihan na isang sanglibutan. Hindi na nga kayo paroroon pa sa mga bagay na kamalian, bagkus ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang patuloy na inaayayahan ng dakilang Panginoon upang kayo ay magsilakad ng tama, upang kayo'y magsilakad patungo sa kanyang bahagi. Mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang kayo nakikinig sa sanglibutang ito bilang isang tao, bagkus kayo ay nakikinig at patuloy na umaasa sa harapan ng dakilang Panginoon bilang kanyang mga anak na tagapaglingkod. Maging isang mainam nga kayong tagapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Makita sa inyo at sa bawat isa sa inyo kung gaano ang paggawa ng dakilang Panginoon binuhay sa bawat isa sa inyo. Gayon nga rin ninyo makita ang inyong mga paggawa, sapagkat bawat kanyang mga anak ay tunay ngang gagawa ng karapat-dapat. Tunay nga itong kinakailangang maisabuhay, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay na mamanangkaya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang sa bawat isa'y ibinabahagi at patuloy na ipinaglilingkod sa aking mga iniibig na mga kapatid. Harinawa ang buhay na ito ay hindi nga masayang, bagkus ang buhay na ito ay makita ninyong isang pag-aaral upang ang pagbalik sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magkaroon ng katibayan at katatagan ng isang mananampalataya sa inyong mga puso. Ngunit ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihandog at ipinagkakaloob para sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman.
mga iniibig na mga kapatid. Tunay nga na ang pagparito ng dakilang Panginoon ay upang turuan sa bawat mga mag-aaral na nagnanais na matuto sa mga kaluluwa na kung saan nagkakaroon ng pag-alinlangan sa mga bagay, turo at aral ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng biyaya ng dakilang Panginoon. Ito hindi natatapos sa mga pag-aaral na kung saan inyong natututunan dito sa sanlibutan. Sapagkat ang pag-aaral nga na naaayon sa naisin at kalooban ng dakilang Panginoon ay ang inyong mapaunlad ng inyong mga sariling kakuhan, ang inyong mga espiritu na kung saan nagkakaroon ng kauhawan sa mga turo at aral ng dakilang Panginoon. Espiritu na kung saan ang bahagi ng kaitaasan ay hanggang sa mga pagkakataong ito ay nananatiling nananahimik sa pagkatao ng isang mag-aaral. Sapagkat ang binuksan ng nakaturuan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang hindi pa nakagagamayan ng aking minamahal na mga kapatid. Na kung saan itinuturo kung paano mapagkikilanlan ang mga banal na espiritu na nanggagaling sa kaitaasan, kung paano mo makikita o maipadadama o madarama ng isang ako kung ito nga ay isang banal o hindi. Mga iniibig na mga kapatid, malaon na sa inyong ipinangako ng kaitaasan na kayo'y susubuan ng mga banal na espiritu na siyang gagabay at aalalay sa inyong mga pag-aaral. Marami ng pangyayari sa inyong buhay na kung saan inyong inaangkin na inyong nauunawaan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Inyo na rin naman natututunan ang kabuuan ng mga salita at turo at aral ng dakilang Panginoon na ito'y nasusulat sa isang aklat na kung saan ito'y hindi may paliliwanag ng isang mag-aral kung siya lamang sa kanyang sarili ay magagamit niya ang pangunawa ng naaayon sa kanyang laman. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa at napapanahon ay ang pag-aaral na naaayon sa medyumidad. Sapagkat ito ang isang pag-aaral na hindi napapasok ng isang mag-aaral na hindi niya ito binibigyan sa kanyang sarili ng patotoo, na hindi niya ito binibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili upang aralin kung ano ang pag-aaral na yan sa pintuang binuksan sa bawat isa ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ang bawat pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay dito lamang ninyo makikita. Ito ang kaparaanan ng isang mag-aaral kung saan bibigyan niya ang kanyang sarili ng may kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ang bawat isa ay malilinis, mawawala ang mga bagay na nakasanayan ng isang ako dito sa sanlibutan. Unti-unting madarama ng isang mag-aaral ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Marahil sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay tunay nga ninyong ipinagkakamali ang kabutihan, ang aral na inyong natatamo, nagagampanan dito sa sanlibutan ay tunay ngang
kasing kahulugan lamang ng pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, malaw na kayong tinuturuan. Kung kaya nga't ang patron ng diwa ay binuksan sa lahat at bawat isa sa inyo upang nang sa gayon, dito nyo makakadaw pampalad ang pangako ng dakilang Panginoon na mga banal na tagapagturo na siyang gagabay at aalalay sa bawat isa sa inyo. Ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay tunay ngang maraming mga karanasan. Kung kaya nga't ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagpapatibay ng mga pag-aaral ayon sa laman. Mga iniibig na mga kapatid, anumang inyong paggalaw dito sa sanlibutan ay hindi niyo maipararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ay isang katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ano nga bang bagay dito sa sanlibutan ang maari niyong maihandog sa kanyang harapan? Bagkos ang mga bagay na kung saan ang mga turo't aral ng mga banal na espiritu, ang mga paglilinis, mga kaganapan na ayon sa espiritu ang siya lamang inyong maihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Matutunan nga ninyo ang tamang daan ng pakikipag-aral. Nagbuwis ng buhay ang isang anak upang inyong matutunan ang mga turo at aral ng dakilang Panginoon. Nagawin nga ninyo itong maging isang ehemplo upang nang sa gayon inyong matamo ang kaluwalhatian at biyayang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy nga kayo sa inyong pananaliksik. Gawin nga ninyo ang inyong mga kaisipan ng naaayon sa naisin at kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi ang kapayapaan sa sanlibutan ang siyang maghahatid sa inyo sa harapan ng dakilang Panginoon, kundi ang kapayapang nanggagaling sa kaitaasan na inyong matatamo lamang sa panahon inyong ipinananahimik ang inyong mga sarili, sa panahong kayo ay umuugnay sa mga banal na espiritu ang siyang mananatili sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, payabungin nga ninyo ang inyong pag-aaral. Maramdaman ninyo ang kakulangan ng inyong mga sariling ako. Gawin nga ninyo sa inyong mga sarili na ang pagtatapat sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyo itong maipagkalob sa kanyang harapan, na kayo'y dumudoon sa mga bagay na kung ano man ang ninanais ng dakilang Panginoon ang siyang nawang maghari o maganap sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng pag-aaral, sapagkat kung totoo kayong nananambitan ng inyong pananaing na makilala o magkaroon kayo ng katuparan na inyong maihandog ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, ang kaitaasan nga ay magbibigay sa bawat isa ng pagkakataon, liwanag at pag-asa upang nang sa gayon ang ninanais ng isang tunay na mag-aral ay mabuksan sa kanyang harapan. Ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa sa inyo. Naway ang kapurihan at ang pag-ibig ng dakilang Ama ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturon ng diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.